Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, mukhang may matinding offer na ibibigay itong si Coach Yeng Giao dito sa Barangay Hinebra at dito sa Terra Firma Jeep. Isang 3-team trade ang posibleng mangyari dahil gusto magpalakas nitong si Coach Yeng Giao ng kanyang lineup. Ang posibleng mangyari dito, itong si K. Mark Carino, ang center nitong Terra Firma Jeep ay mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Samantala naman, dito sa Hinebra mapupunta itong si Kit Datu. At ito namang Terra Firma Jeep makukuha itong si Sydney Onmubere plus yung first round pick ng Barangay Hinebra. At posible na magsama pa ng iba pang players ng Barangay Hinebra dito. Ang importante dito kung ikaw Hinebra, kung makukuha mo si Kit Datu, magkakaroon ka ng isang big man na may outside scoring. So, ibig sabihin, makukomplement ito yung laro ni Christian Stan Hardinger. Magkaka-triple tower na sila, si Aguila, si Stan Hardinger at si Kit Datu. Kung isasama mo pa si Jamie Malonzo, tatangkad na yung front court ng Hinebra. Sa panig naman ng Rain or Shine, nakita ni Coach Yeng Giao na hindi kayang dependahan o idepensa nito si Kit Datu, si Junmar Fajardo. Matangkad nga si Datu pero ang dali niyang itulak. So, mas bagay itong si Carino. Dahil kung pinanood ninyo yung match-up sa quarterfinals nitong Meralco, nitong San Miguel at Terra Firma, mas maganda ang naging depensa nito si K. Mark Carino kay Junmar kumpara sa ginawa ni Kit Datu. Mas limited nga lang yung opensa ni Carino kumpara kay Datu, pero sa depensa naman, doon siya bumabawi. Kaya yan siguro dahilan kung bakit po pwede itong kunin ni Coach Yeng Giao at palakasin yung kanyang front court. At syempre, kung gusto mo mag-champion, dadaan ka sa SMB. Kaya mukhang bagay naman yung ganitong trade at mukhang mananalo ang Hinebra at Rain or Shine dito. Hanggang sa ngayon ay maraming pinaplano ang PBA dito sa darating na season at ang isa doon sa tinitignan nila ay posibilidad na magdagdag ng isang bagong team. Marami ng pangalan na lumalabas, kabilang na dyan yung strong group. Alam na natin na kung pera pag-usapan, kaya-kaya nitong strong group dahil nakita natin na kaya nilang bayaran yung mga top players dito sa Japan B-League para maglaro doon sa koponan nila. So, if ever mag-decide sila na sumali sa PBA, no doubt, kayang-kaya nila na magbuo ng sarili nilang competitive squad. Kung yung mga players mula sa Japan ay kaya nilang paswelduhin, ibig sabihin, kung pera pag-usapan, kayang-kaya nilang tapatan itong SMC at MVB group. Pero bukod sa strong group, itong Master Sardines, yung Zamboanga Valientes, itong Wilcon Depot, of course, ang SM, at iba pang mga teams ay nag-iisip din na sumali dito sa liga. Ang pinagtatalunan na lamang dito ay kung paano, kung magbubuo sila ng sarili nilang koponan o di kaya bibili ng isang prangkisa. Siyempre, ang gusto ng PBA ay magbuo sila ng sariling koponan dahil ang gusto ng liga magkaroon ng additional teams. Pero yun namang mga papasok, alam nila na mahirap bumuo ng additional teams dahil wala silang makukuhang player kung hindi yung mga hindi pa protektahan sa dispersal draft. Unless hayaan ng PBA na magdala ng sariling players. For example, kung itong strong group papayagan nila na kumuha ng sariling players nila outside of the league para makatulong naman at maging balanse. So, yan ngayon ang titignan natin dito kung papayagan yan. Kasi kung hindi papayagan, malamang ang gagawin ng bagong teams ay yung ginawa ng Converge. Binili na lang itong Alaska dahil meron na sila mga first round picks plus may mga solid players nang naging available. So, abangan na lang natin kung ganyan nga ang mangyayari dito sa pagsali nitong, asahan natin strong group o kaya Master Sardines o Zamboanga Valientes o kung sino pa man.